Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. To ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Naku po, nakakalungkot na balita mga kabibig. Kung totoo man ito, itong interim release ni PRRD, malabo daw ibigay ng ICC. Grabe naman sila, no? Sabi dito ni ni Col Minares. Interim release ni Duterte, malabong pagbigyan ng ICC. O sige, i-share ko sa inyo, baka sabihin niyo namang nagawa-gawa lang ako ng chismis. O eto kabibig ha. Ito yung pinag-usapan at talagang question ng maraming netizen. Bakit ganito ang sasabihin ni Colmenares? The chances of the ICC granting former President Duterte's application for interim release is very dim considering that he is a flight risk because the charges against him are serious and the evidence is strong. Ooh. Yan ang sabi ni Colmenares mga kabibig na hindi talaga malabong mapagbigyan si Pangulong Duterte kasi ang kanyang ang ebidensya ay napakalakas at seryoso ang mga ebidensya mga kabibig. So, ibig sabihin ni Colmenares ay doon na mamamatay si Pangulong Duterte sa ICC? Naku, grabe naman kayo kung makapag-predict. Grabe yung imagine. Grabe talaga ang galit na ni PRRD, no? Ano kaya ang ugat nito? Kung bakit sila galit na galit kay PRRD, mga kabibig? Heto pa kabibig ha, na-shock din ako. Kasi aminado si Attorney Harry Roque na mukhang mahihirapang pagbigyan ng International Criminal Court sakaling hilingin nila ang pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi ni Attorney Harry Roque, I want to temper people's expectations kasi wala pang pinawawalan ang ICC na accused diretso ng crime against humanity or war crimes, pero syempre susubukan pa rin. Pero alam ko naman ang kampo ni Pangulong Duterte, na legal counsel Nicholas Kaufman na talagang magsusumiti sila ng petisyon ng interim release ni Pangulong Duterte. So eto yung interview ni Attorney Harry Roque na kung saan sinabi niya na malabo, 'di ba? So ito kabibig, makinig tayo mga kabibig ha sa statement ni Attorney Harry Roque. Mismong si Attorney Roque aminadong malabong pagbigyan ng ICC sakaling hilingin nila ang pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang iba pang update sa The Hague, ihahatid live ni Mon Gualvez. Mon? Cheryl, may 3 linggo na mula nang madala dito sa ICC Detention Center sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 3 weeks na ha. 3 weeks na nakipagpaglaban ang mga OFW dyan sa The Hague. 3 weeks na si Pangulong Duterte na nandun na sa ICC Detention Cell. Pero hanggang ngayon, wala pa rin patid ang pagdating at pagbabantay dito sa labas ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Umaasa at humihiling at nananawagan sila na mapabalik na siya sa Pilipinas si former PRRD. Isa-isang sinusulatan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga birthday cards na ito. Kahit tapos na ang kaarawan ng dating Pangulo, umaasa silang may papaabot ito sa kanya. Para meron po siyang mababasa lagi. At wow, ang sweet naman ng mga OFW natin, no? Kahit tapos na ang birthday ni Pangulong Duterte, gumagawa pa sila ng birthday card. Kasi through birthday card, doon nila maibubuhos yung kanang simpatiya, yung kailang love and care kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At least hindi hindi ma-stress, hindi tawag dito, sa Bisaya pa ba, dili maburingan si Pangulong Duterte na meron siyang mababasa ng mga notes, greetings sa mga supporters niya. Para po sa card man lang maipadaan namin ang aming malaking support, buong pusong suporta at buong pusong pagmamahal sa kanya. Umaasang Duterte supporters na maapalaya ang dating Pangulo. Una nang sinabi ng kampo ni Duterte na plano nilang magmosyon para sa interim release. Pero aminado ang kaalyado ng dating Pangulo na si ICC accredited lawyer Harry Roque, mukhang mahihirapang pagbigyan sakaling hilingin nila ito sa ICC. I want to temper people's expectations kasi wala pang pinawawala na ICC na accused diretso ng crimes against humanity or war crimes.
Pero siyempre, susubukan pa rin. Ang tagapagsalita ng ICC nanindigang meron silang jurisdiksyon sa crimes against humanity ng dating Pangulo kahit kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute. Nangyari naman daw kasi ang krimen sa mga panahong miyembro pa nitong Pilipinas. Gayunman, pwede raw questionin sa korte ang legalidad ng pagsuko kay Duterte. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would... Pero ramdam mo, no? Ramdam mo mga, itong spokesperson nga, sinasabi na meron pang jurisdiction ang Pilipinas sa ICC kasi ang krimen ay nangyari na hindi pa kumalas ang Pilipinas sa ICC. Pero ramdam mo talaga na nga gusto nilang ipakulong si Pangulong Duterte. Spokesperson pa nga nagsalita, di ba? So, kung talagang wala ng jurisdiction, tapos sabi ng spokesperson, wala na nga talagang jurisdiction, so pwede silang mag-apply ng interim release, depende na sa mga ICC judges kung ano ang kanilang reaction tungkol dito, opinion tungkol dito, view tungkol dito. Pero ang spokesperson sabi na, ay, meron pang jurisdiction ng Pilipinas, pwede pang hatulan si Duterte. So, halata na masyado talaga kung ano ang maging hatol nila, kabibig. So, sana magbago. Sana itong naisip ko, mali ako. Kasi ramdam natin iba. have to be submitted to the judges. Itinanggi ng International Criminal Court na tanging maliliit na bansa lamang ang kaya nilang kasuhan at litisin. Sa katunayan, meron naman daw mga pending investigation at arrest warrant sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Yun nga lang, kailangan pa rin doon ng kooperasyon ng mga namumuno sa isang miyembrong state o di kaya naman, voluntaryo itong gagawin ng isang bansang hindi na miyembro ng ICC. Nagbigay naman ng pahayag ang Malacanang sa pasasalamat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang sinabi ni VP Sara. Oo nga, nagpasalamat si VP Sara. Mas nakapag-bonding sila habang nakakulong ang ama sa ICC. Tinanggap ng Malacanang ang thank you ng bise, pero mukhang mas dapat daw pasalamatan ang naging ugat mismo ng umano'y extrajudicial killings. Kung hindi Alam mo ba, pasalamatan ng AJK, alleged pa nga, pasalamat, grabe. po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa dahig. Grabe. Ganun ba ang kanyang interpretasyon? Naku, ano kayang reaction ni VP Sara nito? Grabe naman si Attorney Claire Castro. Talagang halatang hindi niya gusto ang mga Duterte. So mas magandang pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama sa mga inireklamo po sa kanya. Dahil sa ginawa na kayang ama, so it means you judge Pangulong Duterte na merong AJK. Claire Castro, pasalamat ka nga na sa panahon ni Pangulong Duterte, napaka-peaceful ng Pilipinas, te. Yun po yung naging cause kung ba't sila nasa dahig. Pero yun pala ang cause kung bakit sila nandoon sa dahig. Pero sa Senate hearing, te, hindi yan Ang nakikita namin sa Senate hearing, iba ang nangyari. 'Di ba? Alam mo naman kung ano ang preliminary na find out ni Senator Amy Marcos, hindi yung AGK. Kasi wala nang jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. Pinagtulungan si Pangulong Duterte. 'Di ba? pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Cheryl, So yun, kabibig, glad I could help. Sinagot ba yan ni VP Sara yung statement ni BBM? Sana may sagot si VP Sara sa statement ni BBM, mga kabibig. 'Di ba? Tingnan natin, kabibig, kung meron bang statement si VP Sara. Para fair tayo dito. Glad I could help, sabi ni BBM. Wow, BBM yan talaga ang sagot mo dong kay VP Sara. Kalerki naman. So, eto mga kabibig, may live pala kayo na si VP Sara. Tingnan natin kung ano ang sagot ni VP Sara tungkol sa glad I could help ni BBM. Tingnan natin ito na. Kay President Marcos, Bongbong Marcos po. Doon sa, ito po, na para nagkaroon po kayo ng renewed relationship with your father. And ang sabi po ng palasyo ay, ang nirelay po ni Yusek Castro na, glad I could help. Yun daw po ang comment ni President Marcos doon sa inyong sinabi. Ano pong reaction ninyo doon, ma'am? I think the sarcasm is lost.
on him. Sarcasm was lost. Good answer, VP Sara. Hindi niya siguro ako naiintindihan. Hindi. Tama, VP Sara, hindi ka naintindihan. Oh, 'di ba? Oh, hindi nila naintindihan ang punto ni VP Sara. Naku, ang hinat naman. Ang hina pala ng comprehension nila, kabibig, no? Kasi sabi ni VP Sara, the sarcasm is lost. Parang hindi nila ako naintindihan. Ano pong ibig sabihin niyo, ma'am, doon? Saan? Doon po sa hindi niya kayo naiintindihan, ma'am. Hindi niya siguro naiintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para ayusin ang mga problema ng personal na mga problema ng mga pamilya. The Natawa si sarcasm was VP lost Sara. on him. Yes, so yun, maraming salamat sa pagbiyahe ninyo dito, galing London, galing Davao City, Germany. O, diba natawa si VP Sara sa statement ni BBM? So, yan lang kabibig. Ano ang yung reaction tungkol dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.